Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So nandito na po yung ating ika-17 bagyo ngayong taon at ang ating ika-2 bagyo ngayong October, ang bagyong Kedan, na pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kanina around 12:30 ng tanghali ayon sa Pag-asa. Pero bago yan, silipin muna natin itong low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Kung maalala nyo, kahapon nagbanggit tayo ng isang shallow low pressure area dito po sa malapit sa area ng Bicol region, na kung saan hindi dinideklara ng Pag-asa as a low pressure area. Pero ngayon, finally kaninang umaga, dinideklara na rin po ito ng Pag-asa as a low pressure area. At sa kasalukuyan, ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 290 kilometers west ng Calapan City, dyan po sa may Mindoro. Nandito na po yan sa may West Philippine Sea. At dahil nga shallow o medyo mababaw itong low pressure area na ito, hindi po natin ito nakikita maging isang ganap na bagyo. Pero yan po ay nakatawid na sa ating bansa at patuloy na po yan lalayo sa ating landmass or kalupaan. Pero yan po ay nagdadala pa rin po ng mataas na tsansa ng pagulan kasama ng ating southwesterly wind flow dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang areas ng Calabarzon. Although tumitigil naman po yung ating mga pagulan at nagpapakita yung ating araw, mataas po yung ating tsansa ng pagulan at posible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan yan po sa areas na yan. Ngayon, silipin naman natin itong tropical storm Kedan o yung bagyong may international name na Nakri. Ito pong bagyong Kedan ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 75 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 kilometers per hour. Ito naman po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,385 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, at may bilis po yan kumikilos pa-north-northwestward pataas dito po sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, tingnan natin itong ating satellite image para dito sa bagyong si Kedan. Kung mapapansin nyo, exposed po yung kanyang tinatawag na low-level circulation. So, nandito po ang center niyan, nasa gilid o nasa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung low-level circulation, dyan natin nakikita, o yan po yung basis ng location ng ating mga bagyo. At yung ating bagyo po ay sheared. Kung mapapansin nyo, yung mga kanyang bulto ng mga malalakas na pagulan at kaulapan ay nandito sa ibabang bahagi nito. At yung kanyang center ay medyo cleared. Kitang-kita nga yung kanyang low-level circulation. At yan nga ay posibleng lumabas din agad ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi hanggang mamayang madaling araw. Depende po sa ikikilos niyan. At yan nga po ay dadaan lamang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Although tabingi po yung ating bagyo o sheared at nasa ibabang bahagi yung bulto ng kaulapan na yan at mga malalakas na pagulan, hindi pa rin po yan aabot sa atin dahil napakalayo niyan sa anumang bahagi ng ating landmass or kalupaan. At kung mapapansin nyo again, itong ating satellite image, yan, zoom out natin ng bahagya. Ito po yung ating bagyong si Kedan. At ito naman po yung ating bansa. So medyo malayo po yan. Sa ngayon, meron po yung hinihilang tinatawag nating southwesterly wind flow. So bakit nga may southwesterly wind flow? Para din po yung habagat o yung patapos nating habagat. So dahil nag-terminate lang ang Pag-asa ng habagat o yung ating southwest monsoon season, ito namang southwesterly wind flow ay inflow ng ating hangin na nanggagaling sa southwest patungo dito sa ating bagyo. So para din siyang habagat pero yung patapos na at hindi na po siya ganong kalakasan at medyo mahina na. Ganun pa man, characteristics niyan is warm at moist pa rin dahil nanggagaling po yan dito sa ating southwest area na kung saan yan po ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So indirect effect po yan ng pagdaan ng bagyong Kedan sa itaas na bahagi ng ating bansa. So dahil po dyan sa ating southwesterly wind flow, meron po tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan dito po sa areas ng Mindanao, Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Although mga pulo-pulo po yan or mga scattered, mapapansin nyo, may mga areas dyan, may mga butas at may mga areas din mga pagulan. So yan po yung ating characteristics ng scattered. May mga pagkakataong sumisikat ang araw, pero again, mataas ang ating tsansa ng pagulan. So apektado rin po niyan ang Bicol region. So ito na po yung ating low pressure area na medyo mababaw. Nakaka-apekto po yan dito sa Mimaropa, Bicol region, areas ng Calabarzon. Kasama po dyan ang Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Ito namang sa itaas na bahagi ng ating bansa, relatively maaliwalas po ang panahon dyan. Yung ating hangin dyan ay nanggagaling sa northeast. So meron tayong northeasterly wind flow dyan. Dito sa itaas, nanggagaling sa northeast, at dito naman sa ibaba ay nanggagaling sa southwest. So ang hangin natin ay nanggagaling dito, pa itaas, punta doon sa ating bagyong Kedan, at yung mga nandito naman ay nanggagaling sa itaas. So relatively
liwalas po ang panahon natin dito sa parts ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. If ever may mga pag-ulan tayo dyan, yan po yung ating mga isolated o localized sa pag-ulan at mga thunderstorms lamang. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa Bagyong Kedan na makikiraan lamang dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, kasama po yan sa listahan at nabigyan po yan ng local name na Kedan. At maaaring nga mamaya makalabas din agad dyan ang ating Philippine Area of Responsibility. Hindi po yan tatagal ng more than 12 hours dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli ako po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang hapon po.